Okay, pag-usapan natin to. Meron tayong isang politiko na ang buong imahe binuo sa katapangan. Pero, ayon sa isang pagsusuri, ang tunay daw niyang legacy, yung sining ng pag-atras. Paano nangyari yon? Ating alamin. Ako ang mananagot sa lahat. Yan mismo ang sinabi ni Rodrigo Duterte. At syempre, yan ang inaasahan nating marinig, di ba? Mula sa isang leader na ang buong political brand nakatayo sa image ng isang taong walang inuurungan, walang kinatatakutan. Kaya ito ngayon yung malaking tanong na binabato ng source material natin. Kung siya nga ang ultimate strongman, bakit daw tila ang buong career niya ay isang mahabang listahan ng pagtakas o yung tinatawag nilang strategic retreat, yung pattern ng pag-atras sa tuwing kailangan ng humarap sa pananagutan? So, unahin natin yung unang malaking example ayon sa pinag-aaralan natin. Ito yung high-profile na pag-alis ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Okay, tingnan nating maigi yung timeline. Sobrang crucial nito. Pebrero 2018, inanunsyo ng ICC na okay, mag-iimbestiga kami. Tapos, anong nangyari? Pagdating ng Marso 2018, isang buwan lang biglang inanunsyo ni Duterte na aalis na ang Pilipinas. Ayon sa analysis, di ba, parang sobrang bilis. Sinasabi nila, hindi to coincidence. At dito na raw lumalabas yung sinasabing pattern. Kapag may haharapin kang pananagutan, ang unang gagawin mo ay sabihing inaatake ka. I-frame mo yung sarili mo bilang biktima. At yung pag-atras mo, yun yung magiging pruweba na biktima ka ma. Pero heto yung catch. Kasi, ayon sa source, sa ilalim ng international law, hindi yan parang pinto na pwede mo nalang isara at kalimutan. Kahit umalis ka pa, yung mga nangyari noong miyembro ka pa, nananatili yung obligasyon mo. At alam nyo ba, mismong Korte Suprema natin sa Pilipinas kinonfirma yan. Sinabi nila, yung obligasyon na makipagtulungan sa ICC, hindi yan basta-basta nabubura kahit umalis pa. Kaya ang takeaway dito, ayon sa analysis, ay yung tinatawag na strategic retreat na to. Sa huli, hindi nag-work. So, akala mo sa international stage lang yan? Hindi. Sabi ng source, dinala rin daw yung parehong playbook dito sa Pilipinas. Pero this time, may kasama ng bago at mas mapanganib na armas. Disinformation. Tinawag pa nga ito ng source na isang masterclass sa bad faith framing. Paano yon? Ganito. Maglalabas ka ng isang ideya tulad ng paghiwalay ng Mindanao. Tapos kapag tumugon yung gobyerno ayon sa konstitusyon, sasabihin mo, tingnan nyo, sila yung marahas, sila yung overreacting. Ganun mo binabaliktad ang sitwasyon. At yan mismo yung definition ng gaslighting on a massive scale. Ayon sa analysis, kukunin mo ang isang napakadelikadong ideya, papalabasin mong mapayapa ito para yung sino mang kukontra, kahit yung gobyerno pa na trabaho niyang protektahan ng bansa, ang siyang lalabas na masama at nangaapi. So paano nila pinalakas ng husto yung naratibong yan? Dito na pumapasok yung tinatawag ng source na digital fog machine. At itong numerong nakikita nyo, 1/3. Ayon sa research, yan daw ang bilang ng mga account sa X na nakikisali sa usapan na peke pala. At para mas malinaw, ito yung itsura niyan. Hindi lang ito basta mga troll. Tinatawag ito ng source na digital warfare. Isipin mo, 1/3 ng buong conversation sinadyang binuo ng mga peking account para magmukhang may malawakang suporta, para magmukhang yun ang sentimento ng taong bayan. Pero, hindi pala. So linawin natin. Sabi sa analysis, hindi lang ito simpleng propaganda. Higit pa roon, isa itong information operation. Ang goal, hindi lang para mag-promote, kundi para sadyaing gumawa ng isang kwento, isang narrative of victimhood, at the same time, sirain yung tiwala ng mga tao sa mga institusyon. Okay, so nakita natin yung dalawang kaso, ICC at Mindanao. Sabi ng source, kapag pinagtagpi-tagpi mo yan, may mabubuong isang malinaw na playbook, 4 na hakbang na paulit-ulit na ginagamit. So ano ba yung playbook na to? Step 1. Mag-project ng lakas. Yung imahe na marahas, matapang, walang inaatrasan. Step 2. Kapag nandyan na yung accountability, umatras. Pero, at ito ang susi, habang umaatras, sumigaw na ikaw ang biktima. Step 3. Gamitin yung mismong pag-atras mo bilang ebidensya na may sabwatan laban sa'yo. And finally, Step 4. I-amplify lahat yan gamit ang disinformation. Ayon sa analysis, hindi raw ito pamumuno. Isa raw itong performance art sa entablado ng politika.
So ano ngayon ang resulta? Ano yung epekto ng ganitong klaseng playbook sa isang bansa? Sinasabi ng source na ang pinsala, malalim at pangmatagalan, lalo na sa ating mga institusyon. At ito yung sinasabing pinsala. Hindi lang ito tungkol sa soberaniya, kundi kung paano ginamit ang mga lehitimong issue para sa personal na politika. Pinapasok yung disinformation at ang pinakamatindi, yung pagkasira ng kakayahan nating malaman kung ano ba ang totoo at ano ang hindi. Sabi nga sa analysis, ang tunay na trahedya ay yung pagkasira ng tiwala natin sa lahat. Ang persepsyon ay makapangyarihan. Dahil sa politika, ito ang katotohanan. Napaka-powerful ng sinabing yan dahil ipinapakita nito yung panganib, di ba? Na kapag may isang katotohanan na binuo lang at pinalakas ng mga peking account, pwede itong magkaroon ng totoong-totoo at kung minsan marahas na epekto sa tunay na mundo. Kaya sa dulo, ito ang pinupunto ng analysis. Yung imaheng ipinapakita, katapangan. Pero yung realidad daw, karuwagan. Ipinakitang lumalaban, pero ang totoo, umaatras. Ipinakitang nananagot, pero ang totoo, sinasabing biktima ng panguusig. Sabi ng source, ang legacy daw ay hindi lakas, kundi ang perpektong pag-arte na malakas. At dito tayo iniiwan ng source na may isang mabigat na tanong. Kung ang isang strongman na tumatakas ay napaparangalan pa rin, sino kaya ang susunod na susubok tumakbo at tumakas? Yan yung nakakatakot na tanong kasi nasubukan na yung playbook. At ang pinakadelikado sa lahat ayon sa analysis ay hindi yung ginamit ito. Ang delikado ay napatunayang epektibo ito.